Magandang umaga. Ating pag-usapan itong drug test na kondisyon ni Basti bago tuluyan magkabuksing sila ni General Nicolas Torre III. Si Sebastian Basti. Marami nagsasabi na takot tuloy siya dahil nabigay ng kondisyon. Sa tingin ko naman hindi. Let's give him the benefit of the doubt. Ang kanya lang hamon, tuloy ang vaccine basta magpa-drug test lahat ng mga public official. Okay? Ngayon, marami nagsasabi na kampo na lalo ng mga abogado, unconstitutional daw yung papadrug test bilang kondisyon sa pagbubuksing. Umabot na tayo sa ganong issue. Ang akala ko sports lang, hindi lang pang droga, pang sports pa. Hindi lang pang politika, pang sports pa. At hindi ito ang larong ito. Mas maganda nga daanin na lang sa boxing. Pagkatapos, kung sa kahit sino panalo, yakapan na lang. Hindi ko nabanggitin yung isang pinagpipitagang idol ko rin na abogado na nagsasabi na unconstitutional daw yung drug test sa lahat ng official kung bilang kondisyon sa pagbubuksing ni papayag si Basti na bubuksing sila ni Torre. Unconstitutional nga ba? Magandang umaga. Ben Reclamador, Astra Kausing, magandang umaga. So, hindi po yun unconstitutional. Kawin naman, Bakit? Ang unconstitutional po ay bawal ang drug test na sa pilitan. Yan ang unconstitutional, yung sa pilitan. Pero yung hindi sa pilitan, kung papayag naman sila bilang kondisyon, bali, bukal sa loob nila, so walang bawal. Ganun lamang po aking masasabi. Ngayon, nakita na natin na nag-ehersisyo na, unang araw na ehersisyo si General Nicolas Torre. At mukhang may ibubuga talaga to si General Torre. Bakit? Kasi nung bata pa siya, kasapi pa siya sa Philippine National Police Academy, ay siya pala ang parang team captain ng boxing team ng PNPA. Kaya pala kaagad-agad na tinanggap niya kasi boxer pala talaga ito si General Nick Torre. So, yan po ang lamang kapag talagang boksidor ka. Pero hindi rin natin matatawaran na matanda na siya. Malapit na siya mag-56. Si Basti naman bata pa. Wala pang mag-30 plus pa lang ata ito. Pagkatapos, praktisado din siya sa boxing at saka sa UFC. Yan ang maganda nito. Pero mas maganda siguro labanan, boxing na lang para may glove-glove. At kung sino mananalo, ayun, sabi ni Llamado si Basti, kung tanungin mo si Chavit Singson, kasi pupusta daw si Chavit Singson ng 30 million para kay Basti. O sino ang kakasa? Sabi ni Manong Chavit, sino kakasa? Si Lira Mantros, Toto Didiis Tirador. Okay, tawagin niyo ko Didiis, walang problema. Total, magaling naman tayo, katotohanan lang naman tinitira natin. Hindi naman tayo nag-imbento ng mga kwento dito. Hindi kagaya sa mga dilawan, kwento ng imbento. Nag-imbento ng kwento. Yung iba nag-imbento ng kwento, walang ebidensya, nagmamarites. Pinapadaan lang sa kunwari, tinatanong lamang kita kung totoo. Yan po ay lumang style yan. Style yan na sa tingin ay paiwas pero wala kang ebidensya. Kaya ka nagtatanong, wala kang ebidensya Pero yung pagtatanong kasi, isa rin ang uri yan na pagpapahiya. Kunwari, tinatanong, di ba, ano ba, may ninakaw ka ba? Parang pinapalabas mo lang na magnanakaw siya. Kung tinanong mo siya, may ninakaw ka ba? Yung mga ganun paiwas, sinasabihan ko ng kapwa ko vlogger at saka mga journalist, gone are the days, hindi na yun natatanggap sa hukuman na depensa nagtatanong lang. Kasi ang tanong, mas masakit pa yan kaysa direktang sinabi. Kaya nga sa dito, ang isa lang kung bakit nag-vlog ako ay isa lang ang puntos ko rito. Hindi po magiging unconstitutional o hindi magiging labag sa konstitusyon ang drug test bilang kondisyon sa boxing
Bakit? Kung papayag naman sila magpa-drug test, walang problema. Wala namang sapilitan. Kung ayaw niya magpa-drug test, hindi walang boxing, parang ganun lang yan. So, si Enrico Pontillas, bumabalingging na pala. Hindi po ako balimbing, katotohanan po ako. Ang problema po sa inyo, anti-Duterte lang kayo na anti-Duterte kahit mali na yung batas. Yan po ang sinasabi ko lang po sa inyo. Ako kung saan ang batas kumakampi, wala na akong pakialam. Basta sa batas lang pinaglalaban ko. Huwag kayo magiging personal. Ang napansin ko sa inyo, Enrico, kasi gusto nyo kontra Duterte lagi. Di ba? Ganoon naman ang sa inyo. Bali sa lahat ng panahon, ang sama-sama ng mga Duterte, sama-sama ng Sara. Problema natin, ang katotohanan, nilabag nila ang batas. Kagaya sa impeachment, nilabag nila, pang-apat na impeachment na. Yung ICC, wala nang jurisdiction authority. Dinidipinsan ko lamang po ang batas. Ganun lamang po. Nagkataon na pabor kay Duterte ang batas. Kaya wala akong magagawa dyan. Enrico, dapat maintindihan mo, dapat malalim ang isip mo po. Hindi yung nakatingin ka lang kung sinong tao kaaway mo. Yun na lang lahat. Basta kahit tama siya, kaaway mo yan. Ganun lagi. So, Listaw Hat, Sir Toto, naduwag, hindi pa naman siguro, mayroon pa naman, wala pa naman siyang sinabi na atras siya. May sinabi lang siya na may kondisyon, magpa-drug test ang lahat ng opisyal, halal na opisyal bago siya lumaban. Tapos si Carlo Jolina Oliva, hindi pa tumatakbo, Carlo. Alam ko, anti-Duterte ka rin eh. Hindi tumatakbo. May kondisyon lang. Edmond Bernasol Beltran. Tapos si Ben Demo. Attorney, babae yata, mayor sa Davao. Hindi naman. Ang babae matapang. Huwag niyo sabihin pag duwag, magbabae na. Hindi antay natin. Kasi may kondisyon lang. Naduduwag po ang Marcos government. May depensa na unconstitutional. Naduwag sila sa hamon na magpa-drug test, hair follicle test. Yun ang silang tunay na duwag, hindi si Basti. Okay? Si Chrissy Brooks. Titingnan natin. Hindi ko mabasa eh. Dali lang Si Chrissy Brooks, precisely, right attorney, sila ang lumalabag ng batas. Tapos, Lead Straw Hat, thanks. Si Papa Road, di talaga makakaget ang mga loyalista. Jess Pontillas, yun, hanggang dyan naman nag-vlog natin. Sinasabi ko lang na hindi po unconstitutional, hindi labag sa Constitution kung pumayag naman. Okay? Voluntary naman eh. Okay, hanggang lang muna tayo.